So, what's up mga ka-idol? Siyempre, kumusta naman kayo dyan? Magandang araw, magandang gabi kung kailan nyo to pinapanood yung video natin mga ka-idol. Siyempre, maraming salamat dahil napadpad kayo dito sa aking munting tahanan mga ka-idol. At siyempre, kung baguhan lang kayo, kung first time nyo mapanood yung video ko, ay baka naman, paki-follow na din yung ating YouTube. Subscribe sa ating YouTube channel mga ka-idol and pakihit yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload dito. Siyempre, nag-upload na rin ako sa aking Facebook page mga ka-idol. Yun, magpa-follow na tayo at like na yung mismong video mga ka-idol. At syempre, malaking tulong na po iyan sa akin mga ka-idol. So, ang episode natin mga ka-idol ay mga bagay-bagay na binaban sa NBA mga ka-idol. Kung bakit ito binaban, kung ano mga jersey man yan, sapatos man yan, goggles man yan, and face protector man yan, kahit ano mga ka-idol ay masasama dito sa video na ito. So, ang video na ito ay galing kay Demflix mga ka-idol. So, subscribe natin yan. Bisitahin natin yung kanyang YouTube channel mga ka-idol. Marami po siyang mga nagko-cover po siya ng mga NBA, mga lalo na sa mga history. So, yun, bibisitahin natin yan. So, lalo na sample lang nasa screen natin ay si Dennis Rodman mga ka-idol. Ay, ang gusto niyang jersey ay 69. So, ikaw ba naman, ganito yung gagamitin mo. So, ito alam naman natin na ano talaga tong number na ito. So, let's go. Samahan nyo ako mga ka-idol. Humanap na ng pwesto para sabihin nyo kung panoorin yung video na ito. So, play na natin. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na naban sa NBA. Unahin na nga natin dito ang pamaypay ni Giannis Antetokounmpo. Joke lang. Unahin na nga natin dito ang sapatos na ito. Ito nga ay gawa ng kumpanyang tinatawag na APLO Athletic Propulsion Labs. While noong 2010 to 2011 season ay gusto sanang suotin ito ng Boston Celtics ngunit hindi nga sila pinayagan ng NBA. Sa unang tingin ay parang normal at anime parang wala namang kakaiba sa sapatos na ito. Ngunit base nga mismo sa APL ay meron nga daw itong tinatawag na load and launch technology. Basically mga repa, ang sapatos nga na ito ay nakakapagbigay ng advantage dahil tataas nga ang vertical lift ng mga players na magsusuot nito. Sa katunayan ayon nga sa pag-aaral ay nadadagdagan nga daw ng 3.5 inches ang talon ng isang player kung sakaling suot nila ang sapatos na ito. Well, dahil nga sa pagiging unfair at nakakapagbigay nga ito ng advantage ay naban ang sapatos na ito sa NBA noong 2010. Ngayon naman ay dadako na tayo sa jersey number 69. Sa mahigit 7 dekada ng NBA, wala nga ni isang player ang nakapagsuot ng jersey number na ito. Well, meron nga pong nag-attempt na magsuot nito at ito nga ay walang iba kung hindi ang aking katukayong si Dennis Rodman. Ang kwento nga na to mga repa ay nangyari noong 1999. Noong mga panahon yun ay maglalaro nga siya sa Dallas Mavericks at number 69 nga ang kanyang gustong gamiting jersey number. Sa katunayan ay nakapagpaprint na nga ang Dallas Mavericks noon ng jersey number 69 para kay Rodman. Ganun pa man ay hindi nga siya pinayagan ng NBA dahil alam naman natin na mayroong ibang ibig sabihin sa likod ng numero na ito. Kaya naman wala na siyang nagawa kung hindi magpalit ng jersey number. Ngayon naman ay dadako na tayo sa Black Mask. Kyrie Irving, Kobe Bryant at Joel Embiid. Ang mga player nga na ito ay minsan na ding nagsuot ng Black Mask. Ngunit ang isa nga sa mga pinakatumatak na nagsuot nito ay itong si LeBron James. Sinuot niya nga ang Carbon Lodi Black Mask na ito noong 2014 kalaban nga nila ang New York Knicks. Noong mga panahon yun ay nagka-injury kasi itong si LeBron sa ilong at kailangan niya nga munang magsuot nito bilang proteksyon. Pagkamat maraming mga NBA fans ang nagustuhan nito dahil anime parang si Batman itong si LeBron ay hindi nga pumabor ang NBA dito. Nirequest nga ng NBA kay LeBron na magsuot na lamang ng normal na clear mask. Walayo nga po sa ilang artikulo online ay umipila nga itong si LeBron James at sinabi na ang black mask daw na yon ay magaan at saktong-sakto sa kanya. Bukod pa doon ay tumeterno din naman daw ito sa black throwback uniform ng Miami Heat.
Ganun pa man ay hindi nga ito pinahintulutan at binan pa din ito ng NBA. Wala nga pong opisyal na rason kung bakit ipinagbawal ito sa liga. Ngayon naman ay dadako na tayo sa mga logos. Walingit sa kaalaman ng marami ay meron nga pong rulang NBA patungkol sa mga brand logos. Kung isang player nga mga repa ay gustong magsuot ng isang brand at hindi nga nakatatak ang brand na yon sa sapatos ay ipinagbabawal nga ito. Katulad na lamang ng nangyari kay Kelly Oubre noong 2017. Nagsuot kaya siya ng Supreme Slip at matapos nga itong makita ay agaran nga din itong ipinatanggal ng mga opisyal. Nangyari nga din ito kay Iman Shumpert pero medyo kakaiba. Ito nga ay nangyari noong 2013 kalaban nga nila ang Indiana Pacers nang ginulat niya nga ang lahat dahil pinashave niya nga sa likod ng kanyang ulo ang logo ng Adidas. Isang beses nga lang natin itong natungayan dahil agaran nga din itong ipinatanggal ng NBA. Hindi pa dito yan matatapos mga repa dahil nangyari nga din ito kay J.R. Smith at Lonzo Ball pero mas malala. Nagpatato kayo sila NDS mga repa. Brand logo nga ang kanilang pinatatak. Si J.R. Smith nga ay pinatato ang brand The Supreme sa kanyang binti. Si Lonzo Ball naman ay pinatato ang Big Baller brand. Matapos nga siyang sitahin ng NBA ay agaran naman niya itong pinapalitan at naging pulang dice nga ang naging design nito. Ngayon naman ay dadako na tayo sa Ninja Style Headbands. Matatandaan na noong 2018-19 season ay naging trending nga sa NBA ang Ninja Style Headbands. Madalas nga natin itong makita na suot ng mga players katulad na lamang nila De'Aaron Fox, Jarrett Allen, Drew Holiday at pati nga din itong si Boy Bayoy Este si Jimmy Butler ay sinusuot din ito. Well, bago mag-umpisa ang 2019-20 season ay agaran ngang binan ito ng NBA for safety concern. Inconsistent daw kasi ang size and length nito at hindi nga daw ito ligtas. Sa palagay ko mga repa ay siguro natatakot lang naman ng NBA lalo na sa pinakabuntot ng Ninja Style Headbands. Maari kasi itong mabatak na magresulta ng injury since ang basketball mga repa ay alam naman natin na contact sports at marami talagang posibleng mangyari. Bagamat walang naitarang injury dahil sa karate headband, ay binana din ito ng NBA bilang proteksyon para sa mga players. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun mga idol, yung mga bagay-bagay na pinagbabawal talaga sa NBA mga idol. So yun, sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. So yun yung mga jersey, mask, and headband, jersey number. So marami pang iba dito mga ka-idol. So yun, sana nagustuhan niyo yung video natin. Maraming salamat sa inyong pagpanood. At mag-iwan po ng like. So malaking tulong po yan. Maraming salamat. See you next video mga ka-idol.